Mga katambay, kamusta po muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ay inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng speaker, ang dating speaker po na tinatawag ng Vice President na si Tambaluslos, mga kababayan. Itinanggi po niya yung paratang po sa kanya, mga tambay, ni Orly Regala Gutesa, mga babae. Ito pong former security po ni Ako Bicol Party List Saldico, mga kababayan. Itinanggi po ang paratang po ni Gutesa, mga tambay, ng speaker. Hindi raw po siya tumatanggap ng kickback, mga kababayan. Napakalinis po na speaker, mga kababayan. Pakinggan po natin itong balita at ang sinasabing pagtanggi ng speaker. JG, marin ngang itinanggi ni dating Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na lalabis din nga niyang ikinagulat itong aligasyon laban sa kanya sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang umanong testimonya nga raw ng witness ni Senator Mark Coleta ay isang imbento lamang, isang desperadong pagsubok upang idawit nga siya sa umunoy kickbacks na hindi naman daw totoo. Gate nga ni Romualdez, pilit na pilit ito. Imposible raw itong sinasabi nga ng testigo na naganap yung mga delivery sa McKinley noong December 2024. Ayon kay Romualdez, nire-renovate yung bahay mula pa noong Enero 2024 at walang naninirahan doon ngayon maliban sa mga construction workers. Malinaw daw na political attack ito. Hindi raw siya kailanman nagbigay ng pahintulot o nag-utos sa sinuman na gumawa nga ng anumang gawain na magtatraidor sa taong bayan o makakadungis sa kanyang pangalan. Bukas daw siya sa isang makatarungan, transparent at patas na investigasyon upang mailantad nga ang mga kasinungalingang ito. Kahit kailan daw ay hindi raw siya nagnakaw ng pondo ng taong bayan at hindi niya raw kailangan ng pera galing sa masama. Hindi raw daw niya kailanman tatraidorin ang tiwala ng taong bayan. Wala pa namang pahayag si Ako Bicol Party List Representative Zaldico hanggang ngayon. Lumabas nga doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaninang umaga na 50 maleta raw na may lamang aabot nga sa 48 million pesos kada isa yung pinapadala linggo-linggo kay Ko nitong mga nakaraang taon. Ayon nga doon sa testimonya ng dating security consultant daw ni Ko na si Orly Regala Gutesa, isa raw sa mga nakita ni Gutesa na nag-deliver din nga ng pera para kay Ko sa bahay nito sa Pasig ay si Benguet Representative Eric Yap. Hinatiran din daw ng pera ang bahay ni Romualdez, pero itinanggi nga ni Congressman Yap ang paratang laban sa kanya. Yan po, mga tambay. Siyempre po, wala naman pong aamin dyan, mga bayan. At ang speaker naman po, hindi naman daw po talaga siya magnanakaw at hindi po niya ugali magnakaw at hindi niya kailangan ng pera, mga bayan. Yan po ang sinasabi na speaker, mga kababayan. Pilit po niya itinatanggi ang akusasyon po sa kanya, mga kababayan, ni Gutesa. At hindi po siya dinadala linggo-linggo ng sinasabing mali-malitang pera, mga kababayan. Hindi po ba? Basta po ang magsasalita ay ang mga politiko, mga kababayan, ay dapat pong paniwalaan ayon sa kanila. Hindi po sila magnanakaw at ayaw daw po nilang sirain ang tiwala ng taong bayan sa kanila. Ang tanong, may tiwala pa ba taong bayan sa inyo? Mapapaniwala lang po nila ang taong bayan. Buksan po nila ang libro nila. Hindi naman po tanga kami. Hindi po tanga ang Pilipino para maniwala lang sa mga release statement ng mga demonyong politiko umano sa ating bansa. Maniniwala ka ba sa mga demonyong politiko umano sa ating bansa? Sa mga release lang nila? Statement? Sasabihin na sila po ay hindi nagnanakaw at hindi kailanman sila magnanakaw? Mga kabayan, kailangan po dyan ng pruweba. Buksan ang mga libro ng bawat congressman o representative sa House of Representatives. Hindi po ba? 300 plus po yan. At lalong-lalo na po, itinatanggi po ni Speaker ang kanya pong sinasabi pong anomalya. Ang paratang po ni Gutesa ay itinatanggi po niya, mga kababayan. Ngayon, panahon na po
panahon na po na kalampagin po natin sila. Buksan ninyo ang inyong mga libro at buksan ninyo ang inyong ginagawa sa BICAM Conference Committee Report. Panahon ng 2023, 2024, 2025. Buksan nyo sa publiko kung saan ninyo pinagdadala-dala at pinagparti-partihan ang pera ng taong bayan para makita ng Pilipino kung saan nilagay ang trilyon-trilyon pondo taon-taon magmula nung kayo'y pumasok, lalong-lalo ang 19 Congress. Yan po ang magpapatunay na talagang malinis po kayo. Buksan po ninyo ang inyong libro, lalong-lalo po ang speaker, para po makita ng Pilipino kung gaano po kalaki ang perang nahahawakan ng speaker. Baka meron po yung confidential intel fund at ang kanyang travel fund, mga extraordinary fund, at magkano po ang hinahawakan ng opisina ng speaker na pondo taon-taon. Kailangan pong buksan yan at makita po natin kung ano po ang proyekto ng speaker sa kanyang distrito sa Leyte. Mga kababayan, hindi po ba? Wag na wag po tayong maniwala sa kanila na magre-release lang po sila ng statement na sasabihin na yan ay hindi totoo. Katarantaduhan po yan. Napakahirap na pong maniwala sa mga demonyong politiko umano sa ating bansa. Mga gahaman sa pera ng bayan. Buksan ninyo, mga kababayan. Buksan po ng 300 plus na congressman representative ang libro nila at pati po ang mga senador, buksan nila sa publiko ang libro nila nang makita po natin ang kanilang hinahawakang pondo taon-taon at kung saan proyekto o programa nila dinadala at makita po natin ang mga proyekto na ito at doon po natin mapapatunayan kung sila po ay hindi nagnanakaw at hindi po sila sinungaling. Hindi po ba mga kabayan? Kaya ito po mga tambay, expected na rin po natin yan. Parehas po ng Executive Secretary Bersamin na malapit na po sa Malacanang. Nasa Malacanang na. Isang hakbang na lang, nasa Pangulo na. Mga kababayan, parehas na parehas po. Mga kababayan, ang lagi po nating sinasabi, ang magnanakaw kahit putulan mo ng yagballs at leeg, never pong umamin yan na siya'y magnanakaw. Ganon din po ang gumagamit ng pulburon. Kahit po yan ay addicted na sa pulburon, never pong magsabi yan na siya po ay gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? At syempre po, yung kasabihan po natin. Ano po ba kasabihan natin? Ang magnanakaw, ang kakambal ay sinungaling. Ang sinungaling, ang kakambal niyan ay mga magnanakaw. Ang mga sinungaling. Hindi po ba mga kabayan? Yan po mga kabayan, ang expected na natin, itatanggi po yan ng speaker. Lalabas naman po ang katotohanan. Kung meron po tayong presidente na hindi involved sa korupsyon, lalabas po ang katotohanan. Dahil napakadali pong palabasin ang katotohanan kung sila talaga ay magnanakaw. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ng ating Vice President, isang araw lang malalaman mo na ang mga magnanakaw na politiko, lalo-lalo na sa Kongreso. Isang araw lang. Hindi po ba? Bakit? Totoo po yun eh. Buksan lang ang mga libro nila at mga budget na hinawakan nila. Isang araw lang. Tapos na. Malalaman na. Pero po, pagka ang presidente ay mukhang sangkot sa 3 taong maanumalya korupsyon, tatagal po ito na mahabang taon ay hindi pa rin tapos ang investigasyon. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa nagustuhan po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe.
At syempre po sa mga subscribers po natin, thank you po. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo. At syempre po yung dasal at panalangin po natin na maingatan po at malayo sa kapahamakan ng pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang ating dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa dasal. At ganoon din po mga tambay, tayo po'y magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating pong buong sambahanan. Thank you po mga kabayan. Sa muli po, ingat po tayo. Bye-bye.